Masayang araw sa bawat isa. Ako ang inyong guro, Binibining Maria Luisa E. Pascua. Ako ang magbabahagi sa inyo ng hitik na kaalaman ukol sa isang uri ng diin. Teka, may napapansin ba kayong mga salita? Atin nga itong bigkasin. Bata, bata. Luha, luha. Balita, balita. Lahi, lahi. Lupa, lupa. Mula sa ating pagbigkas, ano ang kapansing-pansing diin ng mga salita? Tama! Ito ay nagpapahayag ng dahan-dahan, ngunit parang meron itong impit na tunog o glutal na pasara. Ito ay ang malumi. Kaya ngayon, makinig, matuto ng bagong talakayan. Kunin na ang mga kagamitan na maaari maging tulong sa iyong pag-aaral. Kagaya ng kwaderno, panulat, o anumang kagamitan upang maisulat mo ang mga mahalagang impormasyon ukol sa araling video. Sikapin din na tapusin ang araling video sa loob ng 30 minuto. At kailangan mong maghanap ng komportableng lugar upang ang pagkatuto ay walang maging sagabal. Ngayon, ihahayag ko sa inyo ang kasanayang pampagkatuto at ang layunin. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng supra-segmental ukol sa diin para sa ating pangkapatiran. Naipaliliwanag ang salita na mayroon sa diing malumi na maaaring magkaroon ng ibang kahulugan depende sa bigkas nito. Para sa ating pandamdamin na pahahalagahan ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbigkas sa mga salita na nagpapahayag ng diing malumi. Para sa ating psychomotor, natutukoy ang katuturan at bigkas ng isang salita na may diing malumi at iba pang diin ng salita sa pamamagitan ng pagsagot ng gawain o pagsasanay. Kamusta? Noong nakaraan ay ating nang tinalakay ang isa sa uri ng diin. Ito ay nagpapahayag ng dahan-dahan at hindi ito ginagamitan ni anumang tuldik at maaari itong magtapos sa patinig o katinig. At ito ay binibigkas sa may diin sa ikalawang pantig buhat sa hulihan o penultima. Ito ay hindi ginagamitan ni kahit anumang tuldik at maaari itong magtapos sa katinig o patinig. Halina, sagutin natin ang pahayag o tanong na mayroon sa diing malumay. Subukin natin ang talas ng iyong isip. Panuto, basahin at unawaing mabuti, sagutin ang tanong ukol sa malumay. Piliin ang iyong sagot mula sa pagpipilian. Ang mga sumusunod na pahayag ay katangian o kahulugan ng malumay, maliban sa A. Ang bigkas ay dahan-dahan. B. Mayroong diin sa ikalawang pantig buhat sa hulihan. C. Ang mga salita sa malumay ay nasa katutubo. D. Ito ay tinutuldikan. Tukuyin ang nararapat na tuldik sa nakasalungguhit na salita. Alalahanin mo ang sinabi mo sa amin noong Lunes. Ito ay ang alalahanin. A. Paiwa. B. Pahilis. C. Pakopya.
D. Hindi tinutuldikan. Bilang 3. Alin ang salita na nagpapahayag ng diing malumay sa pangungusap? Tukuyin ang kasalungat na salita mula sa nakasalungguhit. Laking tuwa ng kanyang guro na nasa maayos na kinalalagyan ang kanilang mga gamit sa silid-aralan. A. Kalat. B. Ligpit. C. Kalat. D. Organisado. Ipahayag ang kasing kahulugan mula sa nakasalungguhit na salita. Kahit saan man ako pumunta, laging buntot ko ang aking kaibigan. A. Kasama. B. Ayaw. C. Kasama. D. Kaaway. Ang gawaing ito ay may laang 2 minuto upang matapos ang iyong pagsagot. Narito ang pagwawasto. Mahusay! Binabati kita dahil naipakita mo ang talas ng iyong isipan mula sa pagsagot ng gawain na mayroon sa diing malumay. Ngayon, mula sa kahulugan na nakalap natin sa KWF Online, tukuyin nyo nga ang nararapat na bigkas ng mga kahulugan na mayroon sa diing malumi. Ang malumi, ito ay nagpapahayag ng dahan-dahan ngunit mayroon itong impit na tunog sa bandang hulihan. Batay sa kahulugan na nakalap sa Komisyon sa Wikang Filipino taong 2021, tukuyin ang bigkas ng salita na pinapahiwatig ng kahulugan ukol sa diing malumi. Piliing mabuti ang isang letra ng iyong sagot mula sa pagpipilian. Unang bilang, pagkalinga o pag-aalaga sa isang nangangailangan ng tulong. Kaloob, gantimpala. A. Pala. B. Pala. C. Biyaya. D. Grasya. Pangalawang bilang, paraan ng pagkakagawa, pagkakatapos sa isang bagay o gawain. A. Pagkakayari. B. Paggawa. C. Pagbuo. D. Pagkakayari. Pangatlong bilang, pantira o pamatos sa mga larong may pinatatamaan tulad ng touching, tangga, buga, tumbang preso at iba pa. A. Hagis. B. Kuha. C. Bato. D. Bato. Pang-apat na bilang,
pagpayapa sa kalooban ng sinumang may galit, hinanakit, pagtatampo o pagdaramdam. A. Pakiusap. B. Hapdi. C. Amo. D. Amo. Ang huling bilang, bahagi ng katawan ng tao o hayop na ginagamit sa paghinga. A. Pulmon. B. Dupong. C. Baga. D. Baga. May laang 2 minuto upang iyong masagot ng husto at wasto ang bawat bilang. Narito ang pagwawasto. Ayon kay Otones, taong 1998, ang wika ay masalimuot na kasangkapan o paraan sa pakikipagtalastasan. Ito ay isang mabisang paraan ng komunikasyon upang maging maayos at maging malinaw na maipabatid natin sa ating kinakausap ang bawat mensahe o kaisipan na ating nais sabihin. Ito ang pinakamahalagang aspeto ng ating lipunan o ng ating bansa upang magkaroon ng pagkakaisa, upang makamit ang inaasam na pag-unlad. Kaya mahalaga sa isang mamamayan na maging malinaw na kanyang bigkasin ang mga salita na meron sa wikang Filipino upang maiwasan na magkaroon ng bagong interpretasyon o kahulugan nito. Halina, samahan niyo ako upang siyasatin at suriin natin ang kasanayan at kaalaman ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang sa pagbigkas sa mga tiin
na nagsasaad ng dahan-dahan. Ito ang malumi. Kailangan bumunot ng isang pirasong papel, ipahayag ang tamang bigkas ng mga salita mula sa kahulugan nito. Kumuha o magbukod ng anumang ipinalalagay. Mami, maraming salamat. Malay, kamalayang, unawang likhang kapangyarihan ng isip. Dili. Maraming salamat. Bahagi ng katawan ng tao o hayop na ginagamitan sa paghinga. Baga! Maraming salamat. Ito ay nagsasaad ng amain, tawag sa isang lalaking hindi kilala o sa isang nakatatanda. Mama! Maraming salamat. Mainitan, mabantian, maapyan o masunog ang balat. Mapasok! Maraming salamat. Halina, alamin naman natin ang katuturan at tamang bigkas sa mga salita na mayroon sa diing malumi. Unahin muna nating alamin ang tuldik na ginagamit. Ito ay ang paiwa. Ito ay nagpapahayag ng bigkas o diing malumi. Ito ay matatagpuan natin sa huling pantig ng salita. Mga halimbawa ng salita na ginagamitan ng paiwa. Hilaga, hilaga. Susi, susi. Diwata, diwata. Kalahati. Ang malumi ay kagaya din ng bigkas na mayroon sa malumay. Ito ay nagpapahayag ng dahan-dahan at ang diin ay nasa ikalawang pantig buhat sa hulihan. Ngunit, ang huling pantig na mayroon sa malumi ay binibigkas natin ng impit sa lalamunan. Halimbawa ng salita: binata, binata. Diwa, diwa. Gala, gala. Dapo, dapo. Guho, guho. Ang glotal na pasara sa malumi, ito ay inirerepresenta ng tuldik na paiwa at karaniwan ito ay nagtatapos sa mga patinig. Iba pang halimbawa: luha, bata, baro, mayumi, malumi. Sa patuloy na pag-usbong ng wikang Filipino, marami tayong natutuklasan na bagong salita na mayroong isa o higit sa dalawa ang kahulugan nito. Iyan ay ating patutunayan at atin din itong sasaliksikin gamit ang KWF online. Ang bigkas na haba, haba. Ito ay nasa diing malumi na ang kahulugan ay sukat na paayon mula sa magkabilang dulo ng anuman. Halimbawa, ang haba ng sukat ng tela ay husto na. Ito rin ay nagpapahayag ng tagal ng pangyayari o pagsasagawa ng anuman. Ang haba ng pag-uusap nila sa telepono. Ngunit kung ito ay may bigkas na mabilis at may impit na tunog sa bandang dulo ng salita, haba, haba. Ito na ay magkakaroon ng bagong kahulugan, mahaba, pahaba. Narito ang pangungusap: haba ang mesang kakasya sa silid ko. Nariyan din ang bigkas na puno, puno, na ang ibig sabihin ay
punong kahoy o ang katawan nito. Ito ay kabilang sa diing malumi. Ngunit kung ito ay ating bibigkasin ng mabilis at may impit na tunog sa bandang dulo ng salita, puno, puno, ito na ay magpapahayag ng husto na ang laman, may laman hanggang bunganga o labi. Ang bigkas na bula, bula. Nang ibig sabihin nito ay tingnan ang kasinungalingan o tingnan ang pagkakamali. Ito ay kabilang sa diing malumi. Ngunit kung ito ay may diing mabilis at may impit na tunog sa bandang dulong bahagi ng salita, bula, bula, magbabago ang kahulugan. Ito ay nagpapahayag ng bilog at tila lobong namimintog na likido, manipis at may hangin sa loob, tulad ng tubig kung may sabon. Ipahayag naman natin ngayon ang nararapat na bigkas ng mga salita sa pamamagitan ng pangungusap at kahulugan upang maging malinaw na inyong mabatid ang ating paksa ukol sa diing malumi. Ito ay planetang lubhang malayo kaysa tingin kung gabi na tila isang maningning na tuldok sa langit. Narito ang pangungusap. Ang tala, tala, na iyan ay aking pinagmamasdan tuwing gabi. Alin ang nararapat na bigkas na mayroon sa pangungusap na nagpapahayag ng diing malumi? Tama, ito ay ang tala dahil ang tala, ito ay may bigkas na mabilis, nangangahulugang paglilista ng anuman sa papel o kaya naman ay pagsasaulo ng anuman upang hindi ito makalimutan. Ito ay nangangahulugang pakinabang sa anumang uri ng puhunan, maaaring dagdag sa dami o sa laki. Narito ang pangungusap. Malaki ang tubo, tubo, tubo na mayroon sa pinahiram niyang pera. Alin ang nararapat na bigkas mula sa pangungusap at gayon din sa kahulugan nito na may diing malumi? Tama, ito ay ang tubo. Dahil ang tubo, ito ay nangangahulugang tubo, mahaba at hungkag na bubong na yari sa bakal o kansa o metal, goma o iba pa na ginagamit na daanan o daluyan ng tubig o iba pang likido. Kung ito ay bibigkasin natin ng mabilis, tubo, tubo. Ang kahulugan na ay ito ay halamang damo na tumataas ng hanggang 5 metro. Mahaba ngunit makitid ang dahon at ito ay ginagamit sa paggawa ng asukal o suka at iba pa. Mahusay dahil iyong nasagot ang mga tanong. Ngayon, pagyamanin natin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa gawain. Mula sa makro kasanayan na pakikinig at panonood, ito ay ating hasain sa pamamagitan ng pagsagot sa gawain. Mula sa pangungusap, alamin ang salita na nagpapahayag ng diin na malumi. Ang naging batayan sa pangangalap ng salita ay ang Komisyon sa Wikang Filipino taong 2021 upang matiyak kung wasto ang bigkas ng salita at ang katuturan nito. Piliin mabuti ang isang letra ng iyong sagot sa pagpipilian. Unang bilang, ang baho ng isang tao ay maaaring mabunyag sa kanyang binibitawang salita. A. Baho. B. Tao. C. Bunyag. D. Salita. Pangalawang bilang,
sa kanyang dili ay nanatili ang mga alaalang kasama pa ang kanyang ina. A. Dili. B. Alaala. C. Kasama. D. Ina. Pangatlong bilang. Isa sa mga maaaring maapektuhan ng sigarilyo ay ang iyong baga. Kaya kailangan mo itong ingatan. A. Maapektuhan. B. Baga. C. Sigarilyo. D. Ingatan. Pang-apat na bilang, kapansin-pansin ang amo ng kanyang mukha. A. Kapansin-pansin. B. Mukha. C. Kanya. D. Amo. Panglimang bilang, ang kanyang espada ay bagong hasa, kaya mabilis niyang nabuwal ang kahoy. A. Espada. B. Hasa. C. Bago. D. Kahoy. Ang gawaing ito ay may laang 2 minuto upang iyong masagot ng wasto at tiyak ang bawat tanong o bilang. Upang malaman mo ang iyong marka, narito ang pagwawasto. Nakakabilib ang iyong husay sa pagsagot ng naturang gawain. Ngayon naman, ating pagnilayan. Bakit mahalagang malaman ang tamang paraan upang matukoy ang salita sa diing malumi? Sa iyong palagay, bakit kailangang malaman kung tiyak o wasto ang pagbigkas ng mga salita sa diing malumi? Ipaliwanag. Masasalamin sa araling video ang kaukulang impormasyon sa diing malumi. Ngayon, ano ang nabuong pananaw sa kahulugan at paraan ng pagbigkas nito pagkatapos ng talakayan? Ngayon pa lamang ay binabati na kita dahil iyon nang napagtagumpayan ang pagsagot sa gawain. Ngayon, dagdagan pa natin ang iyong kaalaman sa pagkilati sa mga salita na mayroon sa diing malumi. Handa ka na ba? Simulan na. Piliin sa loob ng panaklong ang sagot na ipinahihiwatig ng bawat pangungusap. Isulat ang iyong sagot sapat lang. Piliin lamang ang isang salita mula sa pagpipilian na mayroon sa panaklong. Unang bilang, sa kanyang ginawang pamimili, nakuha rin niya ang nais niyang damit na kanyang susuotin sa okasyon. Pangalawang bilang, linisan at lagyan ng gamot upang maalis ang nana
nana sa sugat, mapuno ang dakong iyon ng kagubatan. Ang labi niya ay tila isang bulaklak na pulang-pula. Kailangang maiging sala ang mga damit upang maalis matuyo. Ang gawaing ito ay mayroon lamang 2 minuto upang matapos sa pagsagot. Binabati ko kayo dahil karamihan sa inyo ang nakakuha ng mataas sa marka. Naging makabuluhan na naman ang ating pagtalakay. Ako si Binibining Maria Luisa E. Pascua, ang patuloy nagsasabi sa inyo na maging matatag sa bawat hamon ng inyong buhay. Hanggang sa muli, paalam.